Minsan habang nag-isa at pasan ang bigat ng mundo, hindi maiwasang gumana ang isip ko tungkol sa mabagay-bagay. Tulad na lang ang buhay, na para bang isang walang katapusang taniman, kailangan mong magpunlang sipak, biligan ng tiyaga, at bunutin ang gada mo ngang pagsubok para lang may anihin sa huli. At sa aking kalagayan, ang anihin ko yata ay mga braso na mas matipuno pa sa braso ng isang kargador. Aray ko, ang bigat naman ito. Daing ko sa sarili habang maingat na inilalapak ang isang sakong luya. Hoy Elara, kailangan mo bang ang tulong diyan? O baka naman kailangan mo ngang karakdagang tangkat? Isang pamilyar na boses ang bumasak sa aking pakiisip. Kahit hindi ko lingunin, alam na alam ko kung kanino ang nakakainis na tinik na iyon. Si Marco, ang lalaking walang ginawa kundi asarin ang aking taas. Hindi ko kailangan ng tulong mo. At lalong hindi ko kailangan ng pang-asar mo. Mabilis kong sagot habang pinapakpagan ang kamay. Sungit naman nito, tinutulungan na nga. Sabi niya sabay tawa. Baka mamaya niyan, sa sobrang pagbubuhat mo, maging singlit ka ng isang butilang mais. Inirapan ko na lang siya at nagsimulang maglakat palayo. Pasan ulit ang mabigat na sako. Pero tulad ng dati, sumunod siya. Habang papalapit ako sa aming bahay, isang mas malakas na sigawan ang umagaw sa aming atensyon. Hoy Kiko, sinabi ko na sa iyo na itali mo yung kalabaw mo sa ibang lugar. Tingnan mo ang matanim kong sibuyas. Nagmuhang pinapiestahan. Sigaw ni Lola Elena mula sa aming bakuran. Ano bang pinapuputo ng butsi mo Dayan, Elena? Sibuyas lang iyan. Babayaran ko na lang. Sagot naman ng isang matandang lalaki na walang iba kundi si Lolo Kiko, ang lolo ni Marco. Huwag mong daanin sa pera ang lahat. Pinahirapan kong alagaan ang mga iyan, tapos sisirain lang ang alaga mo. Palitan mong bago. Hay nako, heto na naman sila. Kung kami ni Marco ay parang aso pusa, sila ni Lola ay parang bulkan na sasabo anumang oras. Papasok ko sa bahay, sinalubong ako ni Lola Elena na halatang mainit pa ang ulo. Nakita mo ba ang ginawa ng walang kwentang matandang iyon sa masibuyas ko, apo? Tanong niya. Opo la. Rinig na rinig ko po ang lambingan ninyo. Bigla niya akong piningot. Anong lambingan? Kadiri ka Elara. Huwag mo nga akong itulat sa apo niyang si Marco na walang ginawa kundi sundan ka na mula ako sa sinabi ni Lola. Hindi niya ako sinusundan lah. Nakataon lang. Ngumisi si Lola, isang ngisi na alam kong may kasunod na pang-asar. Sus, kunwari pa. Baka gusto mong sabihin ko kay Marco na pwede na siyang mamanhikan? Napangiwi na lang ako at dinala ang maluya sa kusina habang naririnig ko pa rin ang mahinang tawa ni Lola sa aking likuran. Sa aming pamilya, ang asaran yata ay isang uri ngang pagmamahal. Kahit na minsan, ito ay kasing bigat ng isang sakong luya. Kinabukasan, maga akong nagtungo sa talipapadala ang isang bayong na puno ng sariwang pipino. Medyo basa pa ang daan dahil sa ambon kagabi at ang maluba sa kalsada ay puno ang tubig na tumatalsik sa tuwing may dumadaang sasakyan. Habang inaayos ko ang aking paninda, isang pamilya ang nakagaw ng aking pansin. Sila ay maunano, isang buong mag-anak na tila madayo lamang sa aming lugar. Ang ama ay may pasan na sako, ang ina ay may kalong na sanggol, at may isa pang batang lalaki na nakasunod sa kanila. Ang matao sa paligid ay napapatingin. Ang iba ay may halong pagtataka. Ang iba naman ay may halong pangungutya. Nakaramdam ako ngawa dahil kahit ako na may kapandakan lang ay madalas natuksuhin. Paano pa kaya sila na sadyang naiba ang kalagayan? Pinili kong huwag na lang silang pansinin at nagpatuloy sa pagtitinda. Mabilis namang naubos ang aking mga pipino kaya't nakpasya na akong umuwi. Sa aming baryo, ang pangunahing pinakukunan namin ng tubig para sa pananim ay isang lumang balon na matatakpuan sa ibabang bahagi ng aming lupain, malapit sa isang maliit na sapa na napapaligiran ng malalaking puno ang akasya. Doon ako naktungo dala ang 2 balde para mag-igib. Ngunit sa aking pagdating, nagulat ako nang makita ko ron ang batang lalaki mula sa pamilya ngang maunano na nakita ko sa talipapa kanina. Nakaupo siya sa isang malaking bato at tila may ginagawa. Naktama ang aming mga mata. Alis na sana ako para bigyan siya nga espasyo. Ngunit isang ngiti ang sumilay sa kanyang ngalabi. Nginisyan ko rin siya pabalik. Pasensya na. Kukuha lang ako ng tubig, sabi ko. Ayos lang, sagot niya. Napansin ko ang isang balubid na nasa kanyang harapan. Tila bago pa lamang niyang nahuli at kinakatay. Wow, ang tapang mo naman. Nahuli mo iyan? Tanong ko. Malapit lang dito sa sapa. Masarap ito, sabi niya. Saan pala kayo nakatira? Ngayon ko lang kasi kayo nakita rito. Umiling siya at isang bakas ng lungkot ang dumaan sa kanyang mukha. Wala kaming tirahan. Naghahanap lang kami ng lugar na pwedeng pansamantalang matuluyan.
Pinalayas kasi kami sa dati naming lugar dahil hindi raw amin ang lupa. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Grabe naman sila. Saan kayo matutulog ngayong gabi? Malapit ng dumilim, nakibit balikat lang siya. Kahit saan na lang siguro. Hindi ko napigilan ang aking sarili. Huwag kang alis diyan ha. Ihahatid ko lang itong tubig kay Lola tapos babalik ako. Tatanungin ko siya kung pwede kayong tumuloy muna sa aming kamalik. May malit kaming kamalik na hindi na ginagamit. Pwede kayong magtayong sarili ninyong bahay sa lupa namin kung papayak siya. Kakausapin ko lang si Lola. Nanlaki ang mamata niya sa tuwa. Talaga, naku maraming salamat. Wala pa nga eh. Ako nga pala si Elara. Ako si Kael, sagot niya. Iniwan ko siya doon na may pangakong babalik. Habang naglalakad ako pabalik, dala ang mabibigat na balde ng tubig. Gumaan ang aking pakiramdam. Masarap palang tumulong sa kapwa. Ngunit paalis ko sa may balon, isang anino ang tila sumulpot mula sa likod ngang isang puno. Elara, muntik ko nang mabitawan ang mabalde sa gulat. Si Marco, ngunit ang mukha niya ay hindi na mapangasar. Seryoso ito, at may bahit ng paalala. Anong ginagawa mo dito? Ginugulat mo naman ako. Nakita mo ba yung kausap mo kanina? Tanong niya, hindi pinansin ang sinabi ko. Oo, si Kael. Bakit? Huwag kang lalapit sa kanya. Mariin niyang sabi. Kumunot ang nuko. At bakit naman? Naawa nga ako sa kanila. Pinalaya sila sa tinitirhan nila. Hindi mo sila kilala, Elara. Nakita ko siya kanina. Bago ka pa dumating, kinakatay niya yung balubit. At nakita ko, sa sarili kong nga mata, pumila siya nga isang piraso at kinain niya nga hilaw. Napahinto ako. Ano? Baka nakakamali ka lang tingin. Hindi ako nakakamali. Giit niya. At pagkatapos niyang kainin iyon, lumingon siya sa paligid na parang isang mabangis na hayop. Iba ang kislap ng mamata niya. Hindi siya ordinaryong tao, Elara. Isa siyang aswang. Napatawa ako nga pakla. Aswang. Marco, naririnig mo ba ang sarili mo? Porket kakaiba sila, porket malilit sila, huhusgahan mo na sila agad. Ganyan ka ba kababaw mag-isip? Nakakainis ka? Hindi to biro. Elara, pinoprotektahan lang kita. Hindi ko kailangan ng protection mo. Ang kailangan nila ay tulong, hindi pang huhusga na katulad ng ginagawa mo. Tinalikuran ko siya at naglakad ng mabilis, nang gigigil sa galit. Elara, makinig ka sa akin, mapapahama ka. Sigaw pa niya, ngunit hindi ko na siya pinansin. Para sa akin, ang sinasabi ni Marco ay isang kasinungalingan, isang produkto ng makitin na pag-isip. Hindi ko alam na ang gabing iyon ang magpapatunay kung sino sa aming dalawa ang tama. Nang makabalik ako sa bahay, nadatnan ko si Lola na nahahanda ng hapunan. Hindi ko muna binanggit sa kanya ang tungkol kay Kael at sa kanyang pamilya. Hinintay kong humupa muna ang init ng ulo niya kay Lolo Kiko at marahil pati na rin ang inis ko kay Marco. Habang kami kumakain, biglang umalulong ng sabay-sabay ang mga aso sa buong paligid. Isang alulong na hindi pangkaraniwan, puno itong takot at tila may binabalaan. Napahinto si Lola sa paksubo. Anong meron sa maasong iyan? Parang may nakita silang hindi maganda. Sabi niya habang sumisilip sa bintana. Kinilabutan ako at bigla kong naalala ang seryosong mukha ni Marco kanina. Pinilit kong iwaksi iyon sa aking isipan. Pagkatapos ng hapunan, habang ako'y naguhugas ng maplato, isang malakas at sunod-sunod na katoang yumanik sa aming pintuan. Nakatinginan kami ni Lola. Sino naman ang bibisita sa ganitong oras ng gabi? Dahan-dahang lumapit si Lola sa pinto habang ako'y nakasunod sa kanyang likuran. Sino iyan? Tanong ni Lola. Walang sumagot, ngunit muling umaling-aungaw ang malakas na pagkatok. Sa pagkakataong ito, may kasama na itong tunog ng pagkalampak na parabang ang kumakatok ay nanghihina na. Binuksan ni Lola ang pinto at sa aming harapan, bumaksa ang isang maliit na katawan. Diyos ko po, bulalas ko. Si Kael, duguan at halos wala ng malay. Ang kanyang damit ay punit-punit at ang kanyang balat ay puno ng malalalim na sugat at kalmot. Mabilis naming isinara ang pinto at binuhat siya papasok sa sala. Lola, tulungan niyo po siya. Naiya kong sabi. Kumuha agad si Lola Elena ng maligamgam na tubig at malinis na basahan. Habang hinuhubad namin ang marumi niyang damit, lalo kaming kinilabutan sa aming nakita. Sa kanyang likod at dibdib ay may tatlong mahahabang hiwa na makakapantay ang agwat. Napakalalim na tila bagawan ng makukaw ng isang higantang halimaw. Ano bang klasang nilalang ang gumawa nito sa kanya? Nangingini na tanong ni Lola. Dahan-dahang iminula ni Kael ang kanyang mga mata, puno itong luha at paghihirap. Isang
Isang halimaw, hirap niyang sabi, malaki, madilim. Inatake niya po kami, sina nanay at tatay. Pinatakas nila ako. Hindi ko alam kung nasaan na sila. At muli siyang nawalan ng malay. Ginawa ni Lola ang lahat ng kanyang makakaya. Ginamot niya ang nga sugat gamit ang nga halamang gamot na itinanim niya sa bakuran. Binalutan namin ang nga ito ng malinis na tela. Dahil delikado sa labas at wala na siyang ibang mapupuntahan, napapasyahan naming sa amin na muna siya makpalipas ngang gabi. Ang bahay namin ay maliit lamang, may 2 kwarto. Ang kwarto ni Lola ay siksikan na sa mga gamit niya. Kaya walang ibang papipilian kundi sa aking sili siya patulugin. Naglata akong bani ang naglagay nga unan ako mo sasahi pa sa kanya. Inihiga namin siya ng maingat. Nang gabing iyon, hindi ako dinalaw ng antok. Nakahiga ako sa aking kama, ngunit ang aking mamata ay nakatitik sa kisame. Ang masinabi ni Marco ay paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan. Isa siyang aswang. Ngunit paano magiging aswang ang isang kaawa-awang bata na tulad ni Kael? Ang kanyang maluha, ang kanyang takot, ang kanyang paalala para sa kanyang magulang, lahat ng iyon ay tila totu. Napabuntong hininga ako. Marahil ay tama ako. Marahil ay sadyang mapanghusga lang talaga si Marco. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising ako dahil sa isang kakaibang pakiramdam. Tumingin ako sa direksyon ni Kael. Mahimbing siyang natutulog, ngunit kahit sa dilim, napansin kong tila hindi na siya nahihirapan huminga. Bumalik ako sa pagtulog na may kaunting kapanatagan. Kinabukasan, sikat ng araw na ang gumising sa akin. Agad akong napabalikwas at tiningnan ang higaan ni Kael. Wala na siya ron. Nagulat ako nang makita ko siyang nakaupo sa isang silya sa sulok ng kwarto, tahimik na nakatingin sa labas. Kael, gising ka na pala. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ko. Lumingon siya sa akin at gumiti. Ayos na ako. Sakto namang pumasok si Lola na may dalang bagong gamot. Oh, gising ka na pala iho. Halika't papalitan natin ang benda mo. Kailangan nating linisin ulit iyan. Hindi na po kailangan, Lola. Magalang niyang sabi. Kumunot ang nuni Lola. Anong hindi na kailangan? Malalalim ang masugat mo. Ngunit napumilit si Kael. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang damit. At kapwa kami ni Lola na panganga sa aming nasaksihan. Ang malalalim at nakakakilabot na masugat kagabi ay naglaho na. Ang natira na lamang ay manipis at mamula-mulang naguhit na parang mapuklat na ilang taon nang naroron. Impossible. Paano? Paanong nangyari iyan? Hindi makapaniwalang tanong ni Lola. Hinawakan ni Kael ang isang kwintas na nakasabit sa kanyang lik. Inilabas niya ang palawit nito na nakatago sa ilalim ng kanyang damit. Isa itong makinis at maitim na bato na may kakaibang hugis. Ito po ang dahilan, sabi niya. Isa po itong agimat, mano pa po ito sa aming maninuno. Mabilis po nitong pinaghilom ang anumang sugat. Tinitigan namin ni Lola ang bato, parehong namangha at naguguluhan. Isang agimat na may ganoong kapangyarihan? Ang paliwanag niya ay tila kapanipaniwala, ngunit sa kaibuturan ng aking puso. Alam kong may mas malalim pang misteryo na bumabalot sa pagkatao ni Kael. Dahil sa awa at pag-alala, minabuti naming huwag munang sabihin kay Kael ang tungkol sa masamang balita. Hinayaan namin siyang magpahinga at magpalakas sa loob ng bahay. Para hindi siya mabagot, nagpaalam akong pupunta muli sa talipapa para bumili ng ilang sangkap para sa aming tanghalian. Ngunit sa aking pagdating sa palengke, isang kakaibang tensyon ang bumalot sa hangin. Ang karaniwang ingay ng mga tindera at mamimili ay napalitan ng mabulungan at mahinang usapan. Narinig mo na ba ang balita? Sabi ngang isang alis sa katabing pwesto. Grabe, kawawa naman. Natakpuan daw malapit sa ilok kaninang umaga. Lumapit ako, nakukunwaring namimiling ang gulay para marinig ng mas malinaw ang kanilang pinag-usapan. 2 unano raw, isang lalaki at isang babae. Pinagpira-piraso daw kung anong mabangis na hayop. Wala na raw halos makilala sa itsura. Parang may kung anong malamig na bagay ang gumapang sa aking likuran. Nanikip ang aking dibdib. Ang mamagulang ni Kael, sila ang tinutukoy nila. Ang halimaw na sinasabi niya ay totoo. At ngayon, ulila na siya. Natigilan ako, hindi alam ang gagawin. Paano ko sasabihin ito sa kanya? Sa gitna nga ang aking pagkalito, isang kamay ang humawak sa aking braso. Elara, paglingon ko, nakita ko si Marco. Ang kanyang muha ay seryoso at ang kanyang mata ay punong lungkot at pag-alala. Narinig mo na? Tanong niya. Tumango lang ako, hindi makapagsalita. Sinabi ko na sa iyo, mahina niyang sabi, ngunit walang bahid ng panunumbat. Sinabi ko sa iyo na mapanganib sila o mas tamang sabihin, mapanganib ang sitwasyon nila.
Hinila niya ako palayo sa matao, sa isang lugar na hindi gaanong dinadaanan. Kailangan mong malaman ang totoo, Elara. Ang batang iyan, si Kael, hindi lang siya basta aswang. Isa siyang mangalo. Kumunot ang nuko. Mangalo? Ano iyon? Isang uring nilalang na may kakayahang lumikhang ginto. Paliwanag niya. Kaya sila tinutugis. Hindi lang matao, kunding ibang mas masasamang uring ang aswang. Gusto nilang kunin ang kapangyarihan nila o ang mga kayamanan nila. Ang pumatay sa mga magulang niya ay hindi ordinaryong hayop. Isa iyong agras. Isang klaseng ang aswang na kumakain ng kapwa aswang para lumakas. Paano niya nalaman ang lahat na ito? Bakit mo alam ang mga bagay na ito, Marco? At bakit ko paniniwalaan ang mga sinasabi mo? Dahil may alam ako tungkol sa kanila. At kailangan mong maniwala sa akin dahil nasa panganib ka. Habang nasa iyo si Kael, nasa panganib ka rin. Alam ang agras na iyon na may isang nakaligtas. At hahanapin niya ito. Kaya anong gusto mong gawin ko? Nanginginig kong tanong. Itaboy siya, isuko siya sa halimaw na iyon. Ulila na siya, Marco. Wala na siyang pamilya. Hindi iyon ang sinasabi ko. Giit niya. Ang sinasabi ko, mag-ingat ka. Huwag kang basta-basta magtitiwala. Hindi natin alam ang buong pagkatao niya. Tinitigan ko siya. May bahid ng katotohanan sa kanyang na sinabi, ngunit ang puso ko ay kumikirot para kay Kael. Paano ko tatalikuran ang isang batang nangangailangan ng tulong? Salamat sa babala mo, Marco. Pero ako ang bahala kay Kael. Mariin kong sabi bago siya tinalikuran. Umuwi akong gulong-gulo ang isip. Pagdating sa bayan, napadaan ako sa plaza. At doon, nakita ko ulit si Marco, ngunit hindi siya nag-iisa. May kasama siyang isang babae, si Isabel. Siya ang anang pinakamayamang may-ari ng lupa sa kabilang bayan. Maganda siya, maputi, at ang kanyang pananamit ay malayong-malayo sa suot kong luma at simpleng bestida. Nakakapit siya sa braso ni Marco, tumatawa sa kung anong sinasabi nito. At si Marco, nakangiti rin. Isang ngiti na hindi ko pa nakikita kailanman. Parang may kung anong tumusok sa puso ko. Isang mainit na pakiramdam ang umakyat sa aking pisngi. Selos, bakit ako nagsaselos? Wala naman akong karapatan. Si Marco ay isang malaking asungot sa buhay ko. Ngunit nang makita ko siyang masaya sa piling ng ibang babae. Isang babaeng perpekto sa paningin ng lahat. Nakaramdam ako ng kirot. Para akong natalo sa isang laban na hindi ko naman alam na kasali pala ako. Mabilis akong nag-iwas ng tingin at nakpatuloy sa paglalakad. Pinipilit na huwag ipakita ang anumang emosyon. Ngunit habang ako'y papalayo, hindi ko alam na may isa pang pares ng mamata ang nakamasid sa buong pangyayari. Mula sa likod ng isang malaking punong akasya, tahimik na nakatayo si Kael. Sinundan niya pala ako. Nakita niya ang pag-usap namin ni Marco. At nakita niya ang eksena sa plaza. Nakita niya ang paninibuho sa aking mukha. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang nga mata ay tila nagbabasa ng bawat emosyon ko. Isang tahimik na saksi sa malihim na hindi ko pa kayang aminin kahit sa aking sarili. Lumipas ang ilang araw na may mabigat na katahimikan sa aming tahanan. Hindi na umalis si Kael sa bahay at ako naman ay hindi na bumalik sa talipapa. Ang balita tungkol sa pagkamatay ng kanyang magulang ay kumalat na sa buong baryo at kasabay nito ang takot. Isang gabi, habang kami ay naghahanda ng matulog, ang katahimikan ay biglang binasak ng pamilyar ngunit mas matinding alulong ng maaso. Hindi ito ordinaryong tahol. Ito ay isang iyak ng lagim. Isang sigaw ng babala na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa aking katawan. Biglang tumayo si Kael mula sa kanyang kinaupuan. Ang kanyang mamata ay nanlilisik at nakatutok sa madilim na bintana. Nandito na siya, halos pabulong niyang sabi. Ngunit ang kanyang boses ay may kakaibang bigat at lalim. Sino? Nanginginig na tanong ko. Kahit alam ko, nasa aking sarili ang sagot. Bago pa man siya makasagot. Isang malakas na kaluskos ang narinig namin mula sa labas. Na parabang isang dambuhalang hayop ang kumakaskas sa mga dingding na gawa sa kawayan at kahoy ng aming bahay. Sumunod ang isang malakas na kalabok sa aming pintuan, yumanik ang buong sahig. Elara, apo, lumayo ka sa pinto. Sigaw ni Lola, ngunit hindi takot ang narinig ko sa kanyang boses, kundi paingat. Muling yumani ang pinto at sa pagkakataong ito, nabasa ang isang bahagi nito. Sa siwang nanilikha, isang anino ang aming nakita, isang anino na mas malaki kaysa sa isang tao at mula rito, isang mabahong amoyng nabubulok na laman at dugo ang pumasok sa loob ng bahay. Napasigaw ako sa takot at napaatras. Ngunit si Kyle ay hindi gumalaw. Sa halip, humakbang siya paharap.
Inilagay ang kanyang sarili sa pagitan namin at ng pintuan. Magtago po kayo, sabi niya. At ang kanyang boses ay hindi na boses ng isang bata. Ito ay umuungol. Halos hindi na maintindihan. Sa harap ng aking mamata, isang bagay na hindi ko kailanman inakala na posible ang nagsimulang mangyari. Ang maliit na katawan ni Kael ay nagsimulang magbago. Narinig ko ang nakakakilabot na tuno nga buto na tila naglalagitikan at umayo sa ibang forma. Ang kanyang balat ay umitim, ang kanyang makalamnan ay umumbok, at ang kanyang madaliri ay humaba at naging matutulis na kuko. Ang kanyang mukha ay nabaluktot sa isang mabangis na anyo. Ang kanyang mata ay nagliliyab sa isang nakakasilaw na kulay pula. Hindi siya naging kasing laki na halimaw sa labas. Ngunit siya ay naging isang nilalang na punong baksik, isang malit ngunit nakakatakot na halimaw na handang pumatay. Si Marco, tama siya. Ang lahat ng sinabi niya ay totoo. Parang nanigas ang aking buong katawan. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makahinga. Ang tanging nagawa ko lang ay panorin ang bangungot na nagaganap sa aking harapan. Nang ganap na siyang mag-anyo, sumugot si Kael. Sa isang iglap, sinira niya ang natitirang baging ang pinto at nilundag ang agras na nasa labas. Isang nakabibinging dagundong ang umaling-aunang nang magsalpukan ang dalawang halimaw. Ang kanilang maungol at sigaw ay hindi natunog ng anumang hayop na pamilyar sa akin. Sumilip ako sa sirang pinto. Sa liwanag ng buwan, nakita ko ang isang labanan ng maanino. Ang agras ay dambuhala at malakas. Bawat hampas ng kanyang makuko ay nagiwan ng malalim na marka sa lupa. Ngunit si Kael, sa kanyang bagong anyo, ay hindi mapapantayan sa bilis. Umilak siya, tumatalon, at gumaganting ang mabilis na kalmot sa mga binti at tagiliran ng mas malaking kalaban. Elara, naramdaman ko ang isang matatak na kamay sa aking balikat. Napalingon ako at nakita ko si Lola Elena. Ang kanyang mukha, sa gitna ang kaguluhan, ay kalmado. Walang bakas ng takot, walang bait ng gulat, na parabang sanay na siyang makakita ng ganitong nga pangyayari. Si Kael, isa siyang. Hindi ko matapos ang aking sasabihin. Alam ko simpleng sagot niya. Ngayon, makinig ka sa akin, huwag kang magpanik. Ang takot mo ang magpapahamak sa atin. Pumunta ka sa kusina. Kunin mo ang walis tingting. Bilisan mo, utos niya. Hindi ko maintindihan kung para saan iyon, ngunit ang kanyang kalmadong boses ay nagbigay sa akin ng lakas para sumunod. Nanginginig ang matuhot na tinakbo ko ang kusina, kinuha ang walis at ibinigay ito sa kanya. Kinuha ito ni Lola at sa isang mabilis ngunit tiyak na kilos, binaliktad niya ito. Ang ngatingting ay nakaturo sa itaas. Maingat niyang isinandal ang binaliktad na walis sa gilid ng sirang pintuan. Isang matandang pamahiin, paliwanag niya. Hindi makakapaso ang masasamang espiritu o mga aswang sa bahay na may nakabaliktad na walis sa pintuan. Habang sinasabi niya iyon, isang malakas na dagundong ang muling narinig namin sa labas. Si Kyle ay inihagis ng agras at tumama sa isang puno. Ngunit mabilis siyang nakatayo muli, umungol ng mas malakas at sumugot pabalik sa laban. Tumingin ako kay Lola, puno ng pagtataka at takot. Sino ka ba talaga, Lola? At anong klaseng mundo ang pinasok ko? Ang laban sa labas ay tila tumigil. Ang manakakakilabot na ungol ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Nanginginig ang buong katawan ko. Sumilip ako sa siwangang pintuan. Ang dambuhalang agras ay wala na. Ngunit nakita ko si Kael, anyong taon na muli, na nakasandal sa isang punong saging, hirap na humihinga at punong gabagong sugat. Tulungan mo ako, Apo. Ipasok natin siya. May nauutos ni Lola. Ang kanyang kalmadong presensya ang tanging pumipigil sa akin na tuluyang magistriya. Inalalayan namin si Kael papasok. Halos hindi na siya makalakad. Inihiga namin siya sa sahig habang si Lola ay muling nahanda ng gamot. Ang kanyang mga bagong sugat ay mas malala kaysa sa nauna. Ngunit katulad ng dati, habang ginagamot namin ito, tila dahan-dahan na itong nagsasara. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Hinarap ko si Kael na nakahiga sa sahig. Sino ka ba talaga, Kael? Ano ka? Nakita ko ang lahat. Nakita ko ang pagbabago nga anyo mo. Ang masinabi ni Marco. Totoo lahat, hindi ba? Tinitigan ako ni Kael at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang matandang kaluluwa na punong lungkot at pagod. Wala nang bakas ng pagiging bata, bumuntong hininga siya. Patawad, Elara. Patawad kung nagsinungaling ako. Hindi ko gustong madamay kayo sa gulo ko. Umupo siya ng dahan-dahan. Isa akong mangalo, pag-ulit ko. Kami ay isang uri ng nilalang na tinatawag ninyong nga tao na aswang. Pagpapatuloy niya. Ngunit hindi kami kumakain ng tao.
Ang aming lahi ay biniyayaan ng kakayahang gawing ginto ang lupa at manggabato. Namumuhay kami ng payapa, malayo sa mga tao, kumukuha lang ng sapat para sa aming pangangailangan, ngunit ang aming kapangyarihan ay naging sanhi rin ng aming kasawian. Huminto siya sandali, tila inaalala ang isang masakit na nakaraan. Ang maagras, sila ay ibang uri. Sila ay malalakas, uhaw sa kapangyarihan. Kinakain nila ang kapwa nila lang para makuha ang lakas nito. Nalaman nila ang tungkol sa amin at sinalakay nila ang aming tahanan para kunin ang aming kapangyarihan. Inubos nila ang aking lahi. Isang butil ngang luha ang pumatak mula sa kanyang nga mata. Ako ang prinsipe ngang mangalo. Ang aking mamagulang ang hari at reyna. Itinakas nila ako para maprotektahan ang aming lahi dahil ako na lang ang natitirang paasa, ang agras na iyon. Hinahabol niya ako dahil kung mapapatay niya ako, makukuha niya ang buong kapangyarihan ng aming angkan. Ngayon, lahat ay malinaw na. Ang kanyang mabilis na pagaling ang pag-atake, ang pagamatay ng kanyang pamilya. Napatingin ako kay Lola, inaasahan na makikita ko sa kanya ang gulat o takot. Ngunit tumango lang siya, isang malungkot na pag-unawa ang nasa kanyang muka. Lola, alam niyo po ito, hindi kayo natatakot. Ang matakot ay walang may tutulong. Apo, sagot niya. Bata pa ako, naririnig ko na ang kwento ng aking lola. Matikbalang, kapre at maaswang. Hindi lahat ng iyon ay kwentong pambata lamang. Ang mundong ito ay puno ng hiwaga, Elara. Ang iba ay mabuti, ang iba ay masama. Kailangan mo lang malaman kung paano mamuhay kasama sila. Habang pinoproseso ko ang lahat ng ito, isang mahinang kato ang narinig namin sa pinto sa likod bahay. Pareho kaming natigilan ni Lola. Ngunit bago pa kami makakilos, isang pamilyar na boses ang nagsalita. Elena, Elara, buksan ninyo ang pinto. Kami ito, si Lolo Kiko, at kasama niya si Marco. Pinapasok sila ni Lola. Agad na napunta ang tingin ni Lolo Kiko kay Kael na nakaupo sa sahe. Isang tingin ng pakilala, awa at pagsisisi. Prinsipe Kael, sabi niya, sabayo ko ng bahagya. Nagulat ako. Makakilala kayo, tanong ko. Tumingin sa akin si Lolo Kiko. Ang pamilya namin, Elara, ay may malaking utang na lupsalahing nga mangalo. Ang lolo ng aking lolo ay isang mangangaso. Minsan, naligaw siya sa pinakamalalim na bahagi ng kabundukan. Halos mamatay na siya sa gutom at sugat. Ngunit natapuan siyang lolo sa tuhod ni Kael. Ginamot nila siya, pinakain, at itinuring na parang pamilya. Bilang pasasalamat, ang aking ninuno ay nanumpa. Isang panunumpa na poprotektahan ng aming pamilya ang sinumang mangalo na mapapatpat sa aming lupain. Dito na sumingit si Marco, kaya ko alam ang lahat. Sinabi sa akin ni Lolo ang tungkol sa panunumpa. Noong una nakitang kausap si Kael sa balon, alam ko na agad. Sinubukan kitang balaan, sinubukan kitang ilayo, pero matigas ang ulo mo, sabi niya, at sa pagkakataong ito, may halong pag-alala sa kanyang boses. Inutusan ako ni Lolo na bantayan ka, na siguraduhing ligtas ka, nang hindi isinisiwalat ang aming sikreto. Patawad kung inisip mong pinangungunahan lang kita ng panghuhusga. Lahat ng piraso ng palaisipan ay unti-unting nabubuo. Ang awebati ni na Lola at Lolo, ang pangasa ni Marco, ang kaalaman ni Lola sa mapamahiin, lahat ay konektado pala. Ang dalawang pamilya na akala ko ay magkaaway ay mayroon palang isang malalim at sinaw ng ugnayan na nakasentro sa isang batang nilalang na ngayon ay nasa aming tahanan. Pasan-pasan ang bigat ng kinabukasan ng kanyang buong lahi. At sa gabing iyon, sa loob ng aming maliit na bahay, isang alyansa ang nabuo, isang pakakay sa laban sa isang kaway na nakbabalik mula sa kadiliman. Matapos ang gabing iyon na puno ng barblasyon, isang kakaibang kapanatagan ang namayani sa aming tahanan. Ang takot ay naroon pa rin, nakatago sa bawat sulok. Ngunit ngayon hindi na kami nag-isa sa pagharap dito. Kinabukasan, habang si Lola at si Lolo Kiko ay nag-usap ng mga plano sa loob na bahay, at si Kyle naman ay nagpapahinga, naisipan kong magigib muli na tubig sa balon. Kailangan naming ipagpatuloy ang buhay sa kabilang ang panganib. Nagulat ako nang magpresenta si Marco na samahan ako. Habang sabay kaming naglalakat sa pamilyar na daanan, wala na ang dating asaran. Napalitan itong isang seryosong katahimikan. Elara, panimula niya, gusto kong humingi ng tawad. Napatingin ako sa kanya. Para saan? Sa lahat ng pang-asar ko sa iyo, sa pagtawag ko sa iyong panda, sa lahat ng ginawa ko na nakasakit sa iyo. Huminto siya sa paglalakad at hinarap ako. Ang toto,
Hindi ko alam kung paano lalapit sa iyo. Simula pa lang, gusto na kita. Pero sa tuwing sinusubukan kong kausapin ka ng maayos, naunahan ako ng kaba. Kaya idinadaan ko na lang sa biro, sa pang-asar. Iyon lang ang alam kong paraan para mapansin mo ako kahit nasa paraang nakakainis. Pero noong nalaman kong nasa panganib ka, noong inilagay mo ang sarili mo sa alanganin para kay Kael, halos mabalif ako. Nalaman ko na hindi lang simpleng pagkagusto ang nararamdaman ko. Tinitigan niya ako ng diretso sa mga mata at sa unang pagkakataon, nakita ko ang totoong Marco walang halong biro, isang Marco na seryoso at punong sinseridad. Patawarin mo ako kung naging duwag ako sa pagpapakita ng tunay kong nararamdaman. Hindi ako nakapagsalita. Ang puso ko ay tumitibok ng sobrang bilis. Ang lalaking kinainisan ko ay siya rin palang matagal nang nakmamahal sa akin. At sa kaibuturan ng aking puso, isang damdamin na matagal ko nang itinatago ang unti-unting lumalabas. Ngumiti ako ng bahagya. Salamat sa paksasabi ng totoo, Marco. Iyon lang ang lumabas sa aking bibig, ngunit alam kong sapat na iyon para maintindihan niya. Ngunit sa kabilang dako nga aming bayan, sa isang tagong kampo sa gitnang kakahuyan, isang ibang klaseng pag-usap ang nagaganap. Si Isabel, na may hawa na matalim na ita, ay nakikinig sa ulat ng isa sa kanyang matauhan. Nakita namin, Ma'am Isabel, may kasama silang duwende sa bahay ni Elara. At ang dalawang matanda, pati si Marco, tila po protektahan nila ang nilalang na iyon. Ngumisi si Isabel, isang ngisi na puno ng inggit at kasakiman. Matagal ko nang naririnig ang maalamat tungkol sa mamangalo, mga duwendeng kayang gumawang ginto. At si Marco, sa halip na sa akin mapunta, mas pinili pa niyang isang hamak na magsasaka. Tumingin siya sa kanyang matauhan, lalaking may mababangis na muka at may mga dalang baril. Napakalinaw ng plano. Si Elara ang kahinaan nilang lahat. Kunin ninyo siya. At sa pamamagitan niya, makukuha natin hindi lang si Marco, kundi pati na rin ang lahat ng ginto na kayang ibigay ng maliit na halimaw na iyon. Hapon na nang maisipan kong pumunta sa aming taniman para manguhang ang ilang gulay para sa hapunan. Payapa ang paligid. At ang isip ko ay lumilipat sa pag-usap namin ni Marco kanina. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam ako ng pag-asa. Habang abala ako sa pakpitas ng okra, hindi ko namalayan ang mga aninong dahan-dahang gumagapang sa aking likuran. Bago pa man ako makalingon, isang malaking kamay ang tumakip sa aking bibig. Habang ang isa pang pares ng braso ay mahigpit na yumakap sa aking katawan. Nagpumiglas ako, sinubukan kong sumigaw, ngunit ang aking masigaw ay naging maungol na lamang na walang nakarinig. Isang matamis at nakakahilong amoy mula sa panyong itinakip sa aking ilong ang huli kong naalala bago ako lamunin ng kadiliman. Sa bahay, ang pag-asa ay napalitan ng pag-aalala. Didilim na. Wala pa si Elara. Sabi ni Lola Elena, hindi mapakali. Si Marco ay kanina, papabalik-balik sa paglalakad. Hanapin ko na siya, desidido niyang sabi. Ngunit bago pa man siya makahakbang palabas, isang bata mula sa kanayunan ang humahangos na dumating. May nagpapabigay po sa inyo sabing batas sabay abot na isang lukot na papel kay Lolo Kiko. Kinuha ito ni Lolo Kiko at binuklat. Habang binabasa niyang manakasulat, ang kanyang muha ay unti-unting nagdilim sa galit. Ano iyan, Kiko? Tanong ni Lola. Huminga ng malalim si Lolo Kiko bago nagsalita. Ang kanyang boses ay mababa at nanginginig saput. Nasa kanila si Elara. Kung gusto natin siyang makitang buhay, kailangan nating dalhin ang lahat ng ginto ngang mangalo sa lumang tulay bukas ng gabi. Walang pulis. Napahawak si Lola Elena sa kanyang dibdib. Si Kael ay napayuko, sinisisi ang sarili. Ngunit si Marco, ang kanyang pag-aalala ay naging isang nag-alap na apoy ng galit. Sa isang malakas na sigaw, sinunto niya ang dingding na kawayan na lumikang isang malaking butas. Sino sila? Sino ang kumuha sa kanya? Sigaw niya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Si Isabel, mahinang sagot ni Kael. Nakita ko siya sa plaza. Ang paraan ng pagtingin niya kay Elara. Alam kong may gagawin siyang masama. Walang hiya siya. Sigaw ni Marco. Humanda sila sa akin. Kung may mangyaring masama kay Elara, sisiguraduhin kong makbabayat sila. Hinding-hindi ko sila mapapatawad. Ang gabi ay bumagsak at kasama nito ang isang mabigat na kumot ng kawalan ng pag-asa at nagbabantang panganib. Ang buhay ni Elara ay nakasalalay sa isang pangakong ginto at isang digmaan ang tiyak na magaganap. Nang magising ako, isang matining sakit ng ulo ang sumalubong sa akin. Ang aking paligid ay madilim at maalinsangan, amoy lupa at nabubulok na dahon. Nang masanay ang aking mamata sa dilim,
Doon ko napagtanto ang aking kalagayan. Nasalup ako ang isang kulungang gawa sa kawayan. Sapat lang ang laki para makaupo at makahiga ako ng bahagya. Sa labas, naririnig ko ang magagaspang na tawanan ng malalaki at ang lagitik ng apoy. Gising na pala ang prinsesa. Isang pamilyar na boses ang nanguyam. Mula sa dilim, lumito ang mukha ni Isabel, dala ang isang lampara. Ang kanyang ngiti ay kasing talim ng ita na nakasabit sa kanyang baywang. Huwag kang mag-alala, hindi ka namin sasaktan. Malaki pa ang pakinabang mo sa amin. Ikaw ang susi sa kayamanan, Elara. At kapag nakuha ko na ang ginto, makukuha ko na rin si Marco. Ikaw! Isa ka lang hama na masasaka na malapit ng maging pataba sa lupa. Ang kanyang masalita ay parang laso na unti-unting pumapatay sa aking pag-asa. Lumipas ang tila walang katapusang maoras na naging araw. Binibigyan lang nila ako ng kaunting tubig at isang pirasong tuyong kamote sa isang araw. Sapat lang para hindi ako mamatay. Ang gutom at pagod ay unti-unting umuubos sa aking lakas. Ang aking katawan ay nanghihina, ngunit ang aking kaluban ay pilit na lumalaban. Gabi-gabi, sinusuri ko ang bawat sulok ng aking kulungan, nakahanap ng anumang kahinaan. At nakita ko ito, isang piraso ng kawayan sa bandang ibaba ang tila medyo marupok na. Gabi-gabi, kapaang mabante ay lasing na sa alak o abala sa pagsusugal, ginagamit ko ang lahat ng natitira kong lakas para sikuhin at sipay ng dahan-dahan ang kawayang iyon. Isang gabi, sa wakas ay bumigay ito. Dahan-dahan akong gumapang palabas. Ang gubat ay madilim at puno nga nakakatakot na tunok. Ngunit mas nakakatakot ang manatili sa kulungang iyon. Tumakbo ako. Tumakbo ako ng walang lingon-likot. Hindi alintanang masanga na humahampas sa aking mukha at mga tinig na tumutusok sa aking mga paa. Ngunit ang aking katawan ay mahina na. Hindi nagtagal, narinig ko ang ngasigaw at nakita ko ang liwanag ng kanilang masulo sa aking likuran. Dun siya, habulin. Nahabol nila ako sa tabi ng isang maliit na sapa. Kinalatkat nila ako pabalik sa kampo. At bilang parusa, ako ay kanilang binugbog. Ang bawat suntok at sipa ay nagalis hindi lang lakas sa aking katawan, kundi pati na rin ng pag-asa sa aking puso. Itinapon nila ako muli sa loob ng kulungan, na ngayon ay mas pinatibay na. Doon, sa sulok, niyakap ko ang aking matuhot at umiyak ng walang tunog. Umiyak ako para sa aking lola, para kay Marco, at para sa aking sarili. Samga sandaling iyon, sumuko na ako. Hiniling ko na lang na sana ay tapusin na nila ang aking paghihirap. Samantala, sa isang tagong kuweba malayo sa kampo ng rebelda, isang ibang klaseng paghahanda ang nagaganap. Si Marco ay hindi mapakali. Ang kanyang makamaw ay nakakuyam sa galit. Kailangan na nating kumilos, lolo. Baka kung ano na ang ginagawa nila kay Elara. Magunos dili ka! Apo! Payo ni Lolo Kiko. Ang galit ay hindi mananalo sa laban na ito. Kailangan natin ng talino. Sa gitnang kuweba, si Kyle ay nakaupo, napapaligiran ng maordinaryong bato na kinuha niya mula sa ilok. Ipinikit niya ang kanyang mata at nagsimulang bumikas nga salita sa isang lengwaheng hindi ko pa naririnig. Isang mahinang gintong liwanag ang nagsimulang mamuo sa kanyang mapalat. Unti-unti ang liwanag ay gumapang at bumalot sa bawat bato. Ang hangin sa loob ng kuweba ay tila uminit. Pakaraan ng ilang sandali, iminulat niya ang kanyang mata at dinampot ang isang bato. Ang dating kulay abo at magaspang na bato ay naging isang kumikinang na pirasong purong ginto. Handa na, sabi ni Kael. Ang kanyang boses ay pagod ngunit determinado. Hindi nila malalaman ang pagkakaiba hanggang sa huli na ang lahat. Isa itong salamangka na mawawala rin pagsikat ng araw. Inilagay nila ang mapakang ginto sa isang sako. Ang bigat at itsura nito ay katulad ng tunay na kayamanan. Pinag-usapan nila ang plano. Ang palitan ay magaganap sa lumang tulay. Delikado ang lugar, ngunit iyon ang gusto ng marebelde. Ako ang maabot nito, sabi ni Kael. Hindi, mabilis na tuto ni Marco. Sasama ako, hindi ko hahayaang ikaw lang ang humarap sa kanila. At sa oras na pakawalan nila si Elara, kailangang nandun ako para saluhin siya. Nakatinginan sina Lolo Kiko at Kael. Nakita nila ang determinasyon sa mga mata ni Marco. Mag-ingat kayo, huling bilin ni Lolo Kiko. Ang kanilang kasakiman ang magiging kahinaan nila. Gamitin ninyo iyon habang sa kampong nga rebelde. Si Elara ay nakatingin sa buwan. Wala ng luha, wala ng pag-asa. Naghihintay na lamang sa kanyang katapusan. Hindi niya alam na ang kanyang nga tagapagligtas, armadoning tapang at salamangka, ay handa nang sungin ang kadiliman para bawiin siya.
Ang gabi ay malamig at ang tanging liwanag ay nakmumula sa isang nahihiyang buwan na naktatago sa likod ng makakapal na ulap. Ang lumang tulay na gawa sa kahoy at lubid ay umugoy sa bawat ihip ng hangin at sa ilalim nito ay ang marahas na agos ng ilog. Sa isang dulo ng tulay, tahimik na naghihintay si Kael. Pasan ang isang mabigat na sako. Nakatago naman sa mga ng malalaking puno si Marco, handa sa anumang mangyayari. Hindi naktagal. Mula sa kabilang dulo, lumitaw ang tatlong anino, si Isabel at ang dalawa niyang tauhan, at sa pagitan nila, si Elara. Kahit sa dilim, kitang-kita ang kanyang kalagayan. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang damit ay marumi at punit at halos hindi na siya makatayo, inaalalayan na lamang ng dalawang lalaki. Parang sinaksak ng libo-libong karayom ang puso ni Marco. Ang galit sa kanyang dibdib ay nag-apoy, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ang kaligtasan ni Elara ang pinakamahalaga. Nasaan ang ginto? Malamig na tanong ni Isabel. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Nasaan si Elara? Ganting tanong ni Kael. Pakawalan niyo siya. Tumawa si Isabel. Hindi ako tanga. Ipakita mo muna ang ginto. Walang imi na ibinaba ni Kael ang sako at binuksan ang bibig nito. Itinapat niya ito sa liwanag ng buwan. Ang mabato na binalot ng salamangka ay kumislap na. Parang magabituin, isang nakakasilaw na tanawin. Nanlaki ang magamata ni Isabel. Ang kasakiman ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha. Magaling sabi niya. Ngayon, ang palitan, ilagay mo ang sako sa gitna ng tulay. Ilalagay din namin siya doon. Gayang napausapan, dahan-dahang kinalatkat ni Kael ang sako papunta sa gitna. Sa kabilang dulo, kinalatkat din nila si Elara. Bawat hakbang niya ay tila isang paghihirap. Nang magtakpo sila sa gitna, itinulak ng malalaki si Elara papunta kay Kael, habang si Isabel naman ay mabilis na sinunggaban ang sakong ginto. Sa masandaling iyon, lumabas na si Marco mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang presensya ay nakdulot ng tensyon, ngunit si Isabel at ang kanyang tauhan ay mas abala sa pagbubukas ng sako at paganga sa kumikinang na laman nito. Agad na dinaluhan ni Marco si Elara. Nang makita niya na malapitan ang mga pasa sa kanyang mukha, ang tuyo niyang magalabi at ang kawalan ng buhay sa kanyang mga mata, isang bagay ang naputo sa loob ni Marco. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Dahan-dahan, marahan na parang isang babasaging bagay, binuhat niya si Elara. Nagulat si Elara sa biglaang pag-angat. Ngunit nang makita niya kung sino ang may buhat sa kanya, isang hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Ipinikit niya ang kanyang mata at isinupsop ang kanyang mukha sa dibdib ni Marco. Sa unang pagkakataon sa loop ng ilang araw, nakaramdam siyang kaligtasan. Sige, lumayas na kayo. Sigaw ni Isabel na ngayon ay abalang-abala sa pagbilang ng mapekeng ginto, masama kayong mabasura. Ako, mayaman na ako. Naglakad palayo si Marco, buhat-buhat si Elara, habang si Kael ay nakasunod sa kanilang likuran. Hindi sila umuwi. Sa halip, dinala sila ni Kael sa isang tagong lugar, isang maliit at tuyong kuweba na natatapan ng magabaging. Doon, may nga na ibinaba ni Marco si Elara sa isang malinis na kumo na inilata ni Kael. Binigyan siya ni Kael ang tubig mula sa isang baunan. Nangingini ang makamay na tinanggap ito ni Elara at uminom. Habang ang malamin na tubig ay dumadaloy sa kanyang lalamunan, kasabay nito ang pag-agos ng kanyang maluha ng pasasalamat, ng takot na lumipas at ng sakit na nararamdaman pa rin. Umupo si Marco sa kanyang tabi. Gamit ang isang malinis na panyo na binasa sa tubig, dahan-dahan niyang pinunasan ang dumi at dugo sa mukha ni Elara. Ang kanyang galaw ay puno ng pag-ingat at pagsisisi. Elara, mahina niyang sabi, nanginginig ang kanyang boses, patawarin mo ako. Napatingin si Elara sa kanya, naguguluhan. Wala kang kasalanan, Marco. Kayo ang nagligtas sa akin. Umiling si Marco. Kasalanan ko. Kung naging mas matapang lang sana ako. Kung sinabi ko lang sa iyo ang totoo sa simula pa lang, kung hindi ko idinaan sa pang-asar ang lahat, hindi ka sana napahamak. Nung nakita kitang hawa nila, parang gumuho ang mundo ko. Naisip ko, kung may mangyaring masama sa iyo, hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Dahil ang totoo, Elara, mahalaga ka sa akin. Mas mahalaga ka pa kaysa sa sarili kong buhay. Hinawakan niya ang kamay ni Elara. Tapos na ang mabiro, tapos na ang mga asaran. Kapag natapos na ang lahat na ito, kung papayagan mo ako, gusto ko maligaw sa iyo. Sa paraang tama, sa paraang nararapat sa iyo. Sa gitna ng sakit at pagod, isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elara.
Ang lahat ng inis at galit na naramdaman niya para kay Marco noon ay parang bulang naglaho. Ang natira na lamang ay ang lalaking nasa harap niya ngayon. Ang lalaking sumuong sa panganib para sa kanya. Dahan-dahan, tumango siya. "Oh Marco," halos pabulong niyang sabi, "payak ako." Sa loob ng kuwebang iyon, sa gitnang kadiliman, isang bagong liwanag ang nagsimulang sumibol, isang pangako ang pag-ibig na isinilang mula sa panganib at isinulat sa mga bituin. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan at namumuong patitinginan sa pagitan namin ni Marco, dahan-dahang tumayo si Kael. Ang kanyang mukha ay seryoso at may kakaibang bigat sa kanyang mga tingin. "Elara Marco," sabi niya, "may kailangan akong ipakita sa inyo. Isang bagay na kailangan mong tanggapin, Elara, bilang kabayaran sa lahat ng iyong pinakdaanan." Nakatinginan kami ni Marco, naguguluhan. "Ano iyon, Kael?" tanong ko. "Sumunod kayo sa akin," sabi niya. At nagsimula siyang maglakad papasok sa mas madilim na bahagi ng kuweba. Nag-alangan man ay sumunod kami. Ang likod ng kuweba ay hindi pala isang dulo, kundi isang makitid na lagusan. Habang lumalakad kami, ang hangin ay lumalamig at ang tanging naririnig namin ay ang aming mga yabak at ang paminsan-minsang patak ng tubig mula sa itaas. Pagkaraan ng ilang minuto, huminto si Kyle sa harap ng isang tilapader na bato. Ipinatong niya ang kanyang palat dito at bumikas ng masalitang hindi namin maintindihan. Isang mahinang ugong ang aming narinig at sa aming pagkamangha, ang pader na bato ay dahan-dahang umusok, nagbubunyak ng isang lagusan na naliligo sa isang mahiwagang, ginintuang liwanag. "Pumasok tayo," anyayo ni Kyle. Ang aming paalinlangan ay napalitan ng pagkamangha. Sa aming papasok, isang tanawin na sa panaginip ko lang nakikita ang sumalubong sa amin. Nasalop kami ng isang mas malaking kuweba, ngunit hindi ito madilim. Ang madingding nito ay puno nga ugat ng purong ginto na kumikinang at nagbibigay liwanag sa buong paligid. Sa sahig, nakalat ang mabunton ng gintong alahas, masinaunang gamit at mga hiyas na maiba't ibang kulay at laki. Ito ang kayamanan ng mga lo. Diyos ko, tanging nasabi ko. Napahawa ako sa braso ni Marco, hindi makapaniwala sa aking nakikita. Maging si Marco ay natigilan, ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas sa pagkamangha. "Ito ang aming sagradong lugar," paliwanag ni Kael. Ang kanyang boses ay may halong lungkot at pagmamalaki. "Dito namin itinatago ang mga biyaya na ibinibigay sa amin ng kalikasan." Lumapit siya sa akin, ang kanyang nga mata ay punong pagsisisi. "Elara, dahil sa akin naranasan mo ang isang bangungot. Dahil sa akin, halos mawala ang iyong buhay. Walang anumang kayamanan sa mundong ito ang sapat na kabayaran para sa iyong kabutihan at tapang." Mula sa isang maliit na baul na gawa sa itim na kahoy, kumuha siyang isang singsing. Simple lamang ito, gawa sa isang maitim na metal na hindi ko kilala. At may isang maliit na batong na niningning na parang bituin sa gitna. "Isuot mo ito," sabi niya, sabay abot sa akin. Isinuot ko ito sa aking daliri. Sakto lamang ito. Ang singsing na iyan ay may basbas ng aming maninuno. Poprotektahan ka nito laban sa anumang masamang nilalang. Sa kanilang paningin, ikaw ay magiging parang hangin na hindi nila makikita o mararamdaman. Huwag mo itong huhubarin at higit sa lahat, hinding-hindi mo ito pwedeng ipagbili o ipamigay. Pagkatapos, mula sa isang bunto ng ginto, pumulot siya ng 3 malalaking piraso. Halos sinlaking aking mga kamao. Mabigat ang mga ito at ang kinang ay nakakasilaw. "At ito," sabi niya sabay abot sa akin, "ay para sa iyo at sa iyong pamilya. Gamitin ninyo ito para maktayong bagong buhay. Isang buhay na malayo sa paghihirap, isang buhay na nararapat sa iyo. Napailing ako, hindi Kael, hindi ko ito matatanggap. Masyadong malaki ang halaga nito. Ang patulong ko sa iyo ay bukas sa aking kaluban. Kaya nararapat lang natanggapin mo," sabat ni Marco. Ang kanyang kamay ay marahang humawa sa aking balikat. "Tinanggap mo ang panganib ng walang paalinlangan, Elara. Ito ay hindi lamang isang regalo, ito ay isang pakilala sa iyong katapangan." Tinitigan ako ni Kael. "Pakiusap, Elara. Ito lang ang paraan para gumaan kahit kaunti ang bigat na nararamdaman ko. Ituring mo itong pasasalamat ng aking buong lahi." Sa huli, wala na akong nagawa kundi tumango at tanggapin ang maginto. Ang aking makamay ay nanginginig habang hawa ang isang kayamanan na makbabago sa takbo ng aking buhay. "Paano si Isabel?" tanong ni Marco. Paano kapag nalaman niyang mabato lang ang nakuha niya? Isang mapalang ngiti ang sumilay sa labi ni Kael. Bukas, pagsikat ng araw, ang salamangka ay mawawala. Ang makumikinang na ginto na hawak niya ngayon ay babalik sa pagiging ordinaryong mabato mula sa ilog. Sa mga oras na iyon, ang kanilang kasakiman ang magiging kanilang sariling lason. Mag-away-away sila, magpapatayan.
Para sa isang bagay na wala namang halaga, hayaan natin ang kanilang kasamaan ang maging sarili nilang kapahamakan. Tumayo kaming tatlo sa gitna ng kumikinang na kuweba. Sa aking isang kamay, hawak ko ang simula ng aking bagong kinabukasan. Sa aking kabilang daliri, suot ko ang isang singsing na nag-ugnay sa akin sa isang mundong ang hiwaga. Alam kong hindi pa tapos ang laban. Ang Agras ay nasa labas pa, naghihintay. Ngunit sa masandaling iyon, sa gitna ng kayamanan at salamangka, nakaramdam ako ng isang bagong lakas, isang bagong pag-asa na haharapin namin ang anumang panganib na darating ng magkakasama. Pabalik namin sa bahay, isang mabigat na paalala ang sumalubong sa amin. Sinalubong kami ni Lolo Kiko, ang kanyang muha ay seryoso. Habang wala kayo, gumawa na akong habang, sabi niya. Mayroon akong kinausap. Isang makapangyarihang mambabarang mula sa malayong probinsya. Ginamit namin ang isang piraso ng damit na naiwan ng Agras noong una itong sumalakay. Sa mga sandaling ito, ginagawa na niya ang ritual para patayin ang pinuno ng kanilang lahi. Nanlaki ang aming mamata. Isang laban na ginagamitan ng itim na mahika. Ligtas ba iyon, Lolo? Naalalang tanong ni Marco. Ito na ang huli nating baraha, Apo. Kapat namatay ang puno, manghihina ang ngasanga, sagot ni Lolo. Nahintay kami, ang bawat minuto ay tila isang oras. Ang bawat tunok mula sa labas ay napapakaba sa amin. Hanggang sa, mula sa bayan, isang malakas na sigawan at kaguluhan ang aming narinig. Isang tunong lagi magpakasira. Maya-maya pa, isang hingal na tanot ang dumating sa aming pintuan. Tulungan ninyo kami. Ang halimaw, nagwawala ito sa sentro. Sinisira niya ang lahat. Napatingin si Lolo Kiko sa malayo, isang malamig na kaba ang gumuhit sa kanyang mukha. Nagsimula na, patay na ang pinuno nila, sabi niya. Ngunit ang halimaw na naiwan dito ay parang isang asong ulol na nakawala sa kadena. Wala na siyang sinusunod na utos. Puro baksik na lang ang nasa isip niya. Ang aming tagumpay ay naging isang mas malaking panganib. Ang Agras, na ngayon ay mas mabangis at walang kinikilala, ay papalapit na sa aming bahay. Tila naamoy nito ang presensya ni Kael. Ang mga ordinaryong mamamayan, armadong ita at sulo, ay sumubok na harangin ito. Ngunit sila ay parang mga langgam lamang na tinatapak-tapakan ng isang dambuhala. Lumabas si Lolo Kiko. Dala ang isang mahabang sibat na ang dulo ay tila kumikinang. Si Kael ay pumesto na, handa ng makbago ng anyo-anumang oras. Ngunit si Marco may ibang ginawa. Hinubat niya ang kanyang pangitaas at mula sa kanyang baywang, kinuha niya ang isang mahabang bagay na nakapulupot dito. Isang buntot pagi, ang alamat ay Toto. Iwinasiwas niya ito sa hangin at isang matinis na tuno ang nilikha nito, kasabay ng isang mahinang, berdang ilaw na nakmula rito. Lola, Elara, pumasok na kayo sa loop at isara ang pinto. Sigaw ni Marco. Hindi kami atras. Dumating na ang halimaw. Ang Agras ay isang bangungot na may buhay. Ang kanyang nga mata ay nagaalap na pula sa galit. Ang kanyang nga pangil ay tumutulong ang itim na laway. Sumugod ito. Ngunit sinalubong siya ni Marco. Ang bawat hagupit na buntot pagi ay nagiwan na isang umusok at mabahong marka sa makapal na balat na Agras. Umungal ito sa sakit, isang sakit na hindi niya naramdaman mula sa mga ordinaryong armas. Si Lolo Kiko naman ay parang isang binatang mandirigma, mabilis na umikot sa halimaw, sinasaksak ng kanyang sibat ang ngabinti at tagiliran nito. Ngunit ang Agras ay masyadong malakas. Sa isang malakas na hampas ng kanyang braso, tumilapon si Lolo Kiko at tumama sa isang pader. Lolo! Sigaw ni Marco! Ang kanyang paalala ang naging pakakataon ng Agras. Sumugot ito kay Marco, ngunit bago pa man siya maabutan nito, isang itim na anino ang dumaan sa kanyang harapan. Si Kael, sa kanyang anyong mangalo, ay sumaklolo ang kanyang bilis laban sa lakas. Nakpang-abot ang dalawa sa gitna ng bakuran, isang sayawng kamatayan. Sila ay naglaban makasama ang bilis ni Kael at ang mahiwagang latigo ni Marco. Sa gitna ng laban, habang ang dalawa ay nakatayo laban sa papalapit na halimaw, sumigaw si Lola Elena mula sa bintana. Ang kanyang boses ay puno ng pilit na lakas. Marco, Kael, makinig kayo. Ang dugo ninyo ay isa. Ang ina ni Marco ay kapatid ng iyong ina, Kael. Magpinsan kayo. Gamitin ninyo ang lakas ng inyong dugo. Natigilan si Marco at Kael. Isang sulyap lang sa isa't isa ang kanilang ginawa. Isang sulyap ng pakaunawa. Ang kanilang makilos ay biglang nagbago. Hindi na sila dalawang makaibang mandirigma,
kundi isang puwersa na gumagalaw ng may perpektong koordinasyon. Parang nababasa nila ang isip ngang isa't isa. Ang mga taga-baryo, na kanina'y punong takot, ay nakahanap ang bagong lakas nulop. Kumuha sila nga mga matalubid at ipinulupot sa mga pangagras. Bumagal ito na pupumiglas. Ito na ang pagkakataon. Ngayon na, sigaw ni Lolo Kiko na muling nakatayo. Sa isang mabilis na kilos, sinugot ni Kael ang halimaw mula sa gilid. Ginamit ang kanyang mga kuko para hiwain ang lalamunan nito. Umatungal ang agras at napatingin sa kanya. Inilalantat ang kanyang dibdib. At sa sandaling iyon, lumundag si Marco. Ang kanyang buntot pagi ay umikot sa hangin na parang kidlat at buong lakas na humampas sa mismong puso nga agras. Isang nakabibinging sigaw ang kumawala sa halimaw. Isang sigaw na hindi nang galit, kundi ngang purong paghihirap. Ang buong katawan nito ay nanginig. Ang berdeng apoy mula sa buntot pagi ay gumapang sa buong katawan nito. Unti-unti, ang kanyang dambuhalang katawan ay naging abo. Tinatangay ngang hangin hanggang sa wala nang natira kundi isang mabahong amoy at ang katahimikan. Tapos na ang laban. Ang mataga-baryo ay nagsigawan sa tuwa. Ang araw ay nagsisimula ng sumikat sa silangan, nagpapahiwatig na isang bagong umaga. Si Marco pagod at sugatan ay napaluhod. Tumakbo ako mula sa bahay. Tumakbo ako papunta sa kanya. Niyakap ko siya ng mahigpit at sa masandaling iyon, sa gitna ng pagkawasak, alam kong ligtas na kami. Ang pagsikat ng araw matapos ang gabing iyon ay hindi lamang nagdala ng liwanag, kundi pati na rin ng isang bagong simula para sa aming lahat. Ang baryo ay unti-unting bumangon mula sa bangungot, nagtulong-tulong ang lahat sa pag-ayos ng nga nasira. Ang kanilang mapuso ay pinag-isang ang isang karanasang hinding-hindi nila malilimutan. Pakaraan ngang ilang araw, habang ang kapayapaan ay muling nanunumbalik, nilapitan kami ni Kael. Kailangan ko nang umalis, malungkot niyang sabi. Marami pang tulad ko na nagtatago sa kabundukan, mga nakaligtas sa aming lahi. Bilang prinsipe, tungkulin kong hanapin sila at pamunuan sa aming muling pagbangon. Isang mabigat na lungkot ang aking naramdaman. Kahit na ang kanyang pagdating ay nagdalang panganib, ang kanyang presensya ay naging bahagi na rin ng aming buhay. Niyakap ko siya, mag-ingat ka Kael, ituring mo pa rin itong tahanan mo. Ngumiti siya, pangako, babalik ako para dumalaw. Humarap siya kay Marco at tinapik ito sa balikat. Alagaan mo siya, pinsan. Tumango si Marco. Buhay ko ang itataya ko para sa kanya. Sa pag-alis ni Kael, isang kabanata ng aming buhay ang nagsara. Ngunit isa namang panibago ang magbubukas. Sa tulong ni Lolo Kiko, na may mga koneksyon sa labas ng aming probinsya, naibenta namin ng mayos ang isang pirasong ginto. Ang halaga nito ay higit pa sa aming inaasahan. Ang luma at maliit naming bahay na kawayan ay napalitan ng isang matibay na bahay na gawa sa bato at kahoy. Nagkaroon kami ng mas malawa na taniman at hindi na kailangang mabuhat ni Lola ng mabibigat na sako. Ang dating away bati ni na Lola Elena at Lolo Kiko ay napalitan ng isang mapayapang pagkakaibigan. Madalas ko na silang nakikita na makasamang nakakape sa aming bagong beranda, nagtatawanan habang inaalala ang kanilang makulit na nakaraan. At si Marco, tinupat niya ang kanyang pangako. Nanligaw siya sa akin sa paraang tama at nararapat. Araw-araw, dinadalhan niya ako nga bulaklak mula sa kanyang hardin. Tinutulungan niya ako sa magawain. Hindi na niya ako tinawak na pandak sa halip, ang tawak na niya sa akin ay aking mundo. Pagkaraan ng isang taon. Sa harap ng buong baryo na naging saksi sa aming pag-ibigan, kami ay ikinasal. Ang aming buhay ay naging simple ngunit masaya. Biniyayaan kami ng 2 anak. Isang lalaki na may tapang ni Marco at isang babae na may pusong tulad ng sa akin. Minsan kapag gabi at tahimik na ang lahat, dumadalaw si Kael. Susulpot na lang siya sa aming bakuran na parang isang anino, dala ang makwento tungkol sa kanyang bagong tatak na pamayanan at mga prutas na sa kanilang kabundukan lang matatakpuan. Nananatili siyang isang matalik na kaibigan, isang lihim na koneksyon sa isang mundong puno na hiwaga. Gabi-gabi bago ako matulog, tinititigan ko ang singsing sa aking daliri. Isang paalala itong lahat ng nangyari. Isang paalala na minsan, ang isang simpleng desisyon na maging mabuti sa isang nilalang na kinatatakutan ng lahat ay maaring magbago sa takbo ngang iyong kapalaran. Mula sa isang hamak na magsasaka na laging tinutukso, ako ngayon ay isang ina, isang asawa na may isang pamilyang buo at masaya. Ang ginto na aming natanggap ay nakatulong sa aming buhay. Ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan ko na ang tunay na kayamanan ay hindi ang kumikinang na metal. Ito ay ang pagmamahal ng isang lola na handang harapin ang aswang para sa iyo.
Ang tapang isang lalaki na handang isugal ang buhay niya para iligtas ka. Ang pagkakaibigang isang nilalang mula sa ibang mundo. At ang kapayapaan ng isang pamilyang sama-samang humaharap sa anumang pagsubok. Ang mundo ay puno pa rin ng hiwaga. At marahil may mga halimaw pa rin nagtatago sa dilim. Ngunit natutunan kong hindi na matakot. Dahil alam kong ang pinakamalakas na agimat laban sa anumang kadiliman ay ang liwanag na nagmumula sa isang pusong punong pagmamahal.